Ganun yung ginawa nila. Ganung diskarte yung ginawa nila. Kaya nakakuha sila ng sponsor. At naging permanent sila. Buong mag-anak. Ayan guys, yung pagbabalik natin dito sa ating YouTube channel. Ngayon lang ulit tayo napasyal dito sa ating YouTube channel. At doon sa mga bagong kababayan natin, kung bago ka lang sa channel na to, stay tuned ka, tapusin mo itong video na to kasi napaka-importante po ng pag-uusapan natin sa video na to. Ito ay kung paano kayo mapi-PR. At meron din ako ibibigay sa inyo mga tips and advice tungkol dito sa student at tourist visa. Okay? Pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button natin na yan. At yung notification bell. At huwag na kalimutang i-share. Okay? Notification bell. Para nang sa ganon, ay updated ka. Pag meron tayong mga ganap na ganito, meron tayong bagong balita na sariwan-sariwa. Sobrang pagkasariwa. Ayan. Okay, diretso na tayo sa ating topic. Medyo hinihingal pa tayo. Dahil day off natin guys, naisipan natin na gumawa ng video na to kasi po napaka-importante nito. At ito yung laman-laman ng usapan ngayon dito sa federal government natin. Ito ay yung sa student. Bago natin pag-usapan yung dito sa yung paano ba naging PR itong kababayan natin at kung paano kayo magiging permanent residents, paano pagjajabhan. Unahin natin muna ito sa student kasi po, itong student itong mga student, yung mga pasok na student dito sa Canada ay nagkakaroon ng paghihigpit sa mga oras na ito. Ayan po ay magiging napakahirap sa mga susunod na taon. Okay? Kumbaga naghigpit sila. Nagdagdag sila ng mga karagdagang kahigpitan dito sa pag-a-apply para sa student visa ng mga kababayan natin. Hindi lang sa kababayan natin, sa lahat ng lahi, mga taon, mga kung saan bansa. Dahil po, napag-alaman ng federal government na itong student application na ito or student visa ay ginagamit lamang po ng karamihan na parang pamamaraan para makapasok ng Canada at makapagtrabaho. So, nangyayari na po ito at medyo bulgar na. Bagamat inaasahan niya ng government noong pa man yung mga ganyang klase pero hindi masyadong pinapansin. Pero dahil sa laganap na nga, sa dami po ng nag-apply ng mga student at nandito na sa Canada at kasalukuyan yung iba nagtatrabaho na, yung iba naging permanent residents na at hindi na nagpapatuloy sa pag-aaral, siyempre. So ngayon po, yan ang malaking usapin dito sa Canada sa mga oras na ito. Itong student. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-student na pasok na student dito, aba, baka umabot ka pa. Kasi po pagka pumatak itong 2024, next year, ilang buwan na lang, ay baka po mag-iba na yung rulings nila at mahirapan ka na pagdating dito sa student. So paalala lang po yan sa mga kababayan natin na gusto mag-student. Okay? At dito naman sa tourist visa, yung mga gusto mag-tour dito sa Canada at karamihan din. Siyempre, mga nagtutur naman po dito ay ganun din ang ginagawa. Nagja-job hunt, naghahanap ng employer, naghahanap ng sponsor. At yan po ay isa sa mga masasabi ko na suntok sa buwan. Unang-una, napakalaki ng halaga na gugugulin mo para sa pagtutur. Hindi po basta-basta ang pagtuturis. Dahil ito pong pagtuturis ay talagang hahanapan ka rito at medyo mahigpit, hahanapan ka ng katakot-takot na funds dito. Dahil nga po, ang pagtutur ay nangangahulugan na ikaw ay may kakayanan sa Pilipinas. Maganda ang iyong buhay, meron kang negosyo, may trabaho kang babalikan, at ikaw ay pumapasyal lang sa Canada para mag-tour, para bisitahin ang bansang Canada. Hindi para maghanap ng trabaho. Okay? At syempre, napakalaking halaga ng gugugulin mo rito. At pagdating naman po, kung halimbawa ikaw ay nakapag-tour ka na sa Canada, ano ba yung mga kakaharapin mo sa paghahanap ng trabaho? Ito ay napakahirap. Unang-una, tourist ka. Pupunta ka sa isang employer, dito sa isang company, magpapakilala ka. Okay? Kaya lang yung status mo pag tinanong ka tourist. So medyo tataas na yung kilay nila, mas inuuna nila, mas gugustuhin nila yung mga student kukumpare mo sa tourist. Kasi itong student po, malapit-lapit sa katotohanan kaysa dito sa mga turista. Diba? Napakahirap pong ilapit ng pagkuha ng work permit
at mahikayat ang employer kung ikaw isang turista lamang dito sa Canada. Iyan po ay masasabi ko nga nasuntok sa buwan unless po meron kayong mga kamag-anak halimbawa na nagtatrabaho sa isang company na talagang mapakiusapan. At yan ay nangyayari nung araw. Nung araw nangyayari po yan, ano. Sa ngayon, medyo madalang-dalang na ako makarinig ng mga ganitong nagsasucess sa pagtuturo ng ganito, ano. Sa katunayan po, may isa tayong kaibigan dito, kung napapanood nyo yung last video ko, yung mga video kong luma, meron po tayo itong nakilalang subscriber natin yan, taga Bataan. At siya po ay nagpunta rito sa isang company, kay Ma'am Karen. At nakipag-usap siya dyan at pinangakuan siya, ano, parang pinaasa lang siya na sabi, sige, titingnan natin yung magagawa ko para sa iyo. Pero dahil nga po sa ang status niya ay tourist, so mahirap. At ang balita ko dito sa company na to, sila nakakuha na ulit ng aplikante na nasa ibang bansa o nasa Pilipinas pa na willing na sila ay mag-asikaso ng lahat at pinadalan lang sila ng work tawag to job offer para ma-apply nilang work permit at permanent residence dito sa SINP. Ngayon, ang pagkakaiba nitong turista mahirap pong asikasuhin kasi tourist ka Kailangan mo bumalik ng Pilipinas kung bibigyan ka ng job offer, di ba? Para makapag-apply ka ng work permit. Napakahirap para sa isang employer. Hindi nila alam kung paano ang gagawin. Ito ba ay baka sila ay maipit o may sa mga parte ng legalidad, di ba? Kasi po, unang-una, kung bibigyan ng job offer, dapat yan ay inuuna yung mga local. Ibig sabihin ng mga local, yung mga ipopost muna nila dito sa, alam mo, dito sa amin sa Yorkton, ipopost muna nila dito yung bakanting trabaho at pag walang nag-apply, saka po sila magkakaroon ng pagkakataon na makapag-hire sa ibang bansa ng foreign workers. Ngayon, ibang usapan itong tourist, ano? So, suntok sa buwan. Hindi ko naman sinasabi na hindi talaga oobra, pero ang ibig sabihin po, sa laki ng gugugulin yung pera para dito, medyo talagang malaki-laki ang gugugulin, mahirap, suntok sa buwan. Okay. Ngayon, napag-usapan na natin yung student at saka yung pagtuturo, no? Ngayon guys, bibigyan ko kayo yung lalo na yung mga nandito na sa Canada at nasa working temporary foreign worker sila, yung mga nasa working work permit sila, kagaya ng mga nasa Quebec at nasa ibang probinsya, kagaya nasa Atlantic area na kung saan ay binabagyo sa mga oras na ito, napakalakas ng bagyo dyan. At ito pong Atlantic area na ito, medyo talaga maliliit na town ito. Ika nga, mas mainam na kung dito ka mapunta sa pinakang kagaya dito sa Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Manitoba, Ontario. Mas mainam-inam. Kukumpara mo dito sa Nunavut, New Territory, yung mga malalayong parts. Kung nasusubaybayan nyo po yung Buhay Canada ko sa Facebook, meron ako diyang in-upload na 13 provinces na para sa mga sahod. At doon malalaman nyo kung ano yung malalayo, yung malalayong lugar at malalapit. Ngayon, dahil nga nandito kayo sa Atlantic o nasa Quebec kayo o nandito kayo sa malalayo, New Territory, at kayo ay under ng temporary foreign worker or work permit, ito po may papayo ko sa inyo. Kung kayo po ay may nagbabalak na magbakasyon sa Pilipinas kasi nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas, kung susundin nyo yung aking advice, mas maganda siguro kung kayo ay mamasyal, kung mayroon kayong kaibigan dito sa Alberta, Saskatchewan at Manitoba, Ontario. Mamasyal kayo dyan kasi po dito ay maaari kayong makasungkit ng employer na magbibigay sa inyo ng work permit kung halimbawang malapit nang matapos yung inyong work permit dyan sa pinagtatrabahuan nyo dyan sa halimbawa kagaya sa Quebec. Instead na pumunta kayo ng Pilipinas, ay dito na kayo mamasyal. Dito nyo na ubusin yung oras nyo kasi po malaki ang chance nyo na makakuha ng employer na mag-sponsor sa inyo through papunta sa permanent residence nyo. Kasi pag dyan, medyo matagal, di ba? Matagal-tagal niya sa mga lugar na yan. Kaya ako po nasabing matagal dahil napakarami pong mga kababayan natin nung nanggaling niya sa Nova Scotia, New Brunswick.
na hindi ma-PR sa mga lugar na yan, lalo na yan sa Quebec. Di ba? So may mga tumawid na rin po dito na nagtatrabaho ngayon dito, nakakuha sila ng employer, yung iba nasa Wendy's, yung mga galing sa Quebec. So yun po ano. At ikikwento ko pa ulit sa inyo yung mga iba pang mga kababayan natin na tumawid, kung ano yung kanilang mga naging kasaysayan. At yan sa susunod natin video. Sa susunod nating upload na video, pag-usapan natin yan, kung ano yung kanilang naranasan at paano bang diskarte ng kanilang ginawa. Pero sa ngayon, siyempre good luck sa mga nag-a-apply at God bless you all guys. Yung pangarap, tuloy lang yung pangarap niyo, and we love you all. God bless. Daddy Luis.